Hi, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome sa ating program ngayong Thursday ng hapon. As you know, we have been talking about yung revealer of the soul this past weeks. I think more than a month na yung bagong subject ng ating love therapy online. And today we're going to continue with this subject. And kayo na nanonood with us every Thursday, I am really sure na nare-reveal sa inyo ng Diyos yung mga bagay na before hindi nyo makita sa inyong love life. Kasi it always starts sa reflection natin, 'di ba? In fact, talking about this, ang title ng ating study today is What Does My Reflection Show? Anong pinapakita ng ating reflection? Okay? Obviously, hindi ko tinutukoy yung salamin. Nakikita natin sa salamin, sure. But, I mean, ano ang nakikita mo patungkol sa sarili mo? And even better. Kasi sometimes we are very biased kapag ang hinusgahan yung sarili natin, di ba? Sometimes ang taas ng tingin natin sa sarili natin. May mga filter tayo, okay? So, bias tayo kapag hinusgahan natin sarili natin. So, I think ang mas magandang tanong ay, ano yung nakikita ng iba patungkol sa atin? Especially kayo na may asawa, especially kayo na may relationship, sa pamilya rin, family. Kasi walang mas nakakakilala sa atin, Marge, kesa sa ating family. And this is something very important to always remember. Kasi sometimes, merong mga tao na iba yung pagkakakilala natin sa kanila, pero iba rin yung pagkakakilala sa kanila ng kanilang family, lalo na yung may asawa, di ba? It's one thing sa church, nakikita natin yung tao. Kilala natin siya as a member. Pero hindi natin siya kilala as asawa. Sino siya as asawa? Sino siya as magulang? Sino siya as kapatid? As anak? Sino sila? And the one na nakakakilala ay actually yung pamilya nila. So sometimes, it is very much possible na mangyari, at ito nangyayari, na sa church, ang tingin natin sa tao is excellent. Pero sa pamilya nila na nakakakilala sa kanila, hindi yun yung katotohanan. And you know what is interesting? Hindi porket unbeliever yung family natin, yung kanilang let's say pagkakakilala sa atin is wrong. Sure, sometimes may family member tayo na gusto kang siraan. Okay? Iba yon. Pero hindi naman lahat ganon. Sometimes may family member na ang sinasabi nila ay totoo patungkol dun sa member na nasa church. And sometimes this is the reason why may mga family members pa nga na hindi nagpupunta sa church. May mga asawang hindi nagpupunta sa church kasi yung asawa nila na nagpupunta sa church, yung kanyang reflection, nakikita ng asawa, is not a good example. Kaya nadi-discourage silang pumunta sa church. Yes, at yun nga yung pag-uusapan natin today, 'di ba? Kung ano yung nakikita ng ibang tao sa atin. Kasi nga napaka, easy, yung mga nakikita natin sa sarili natin, lahat is mabuti. Hindi tayo magsasabi sa sarili natin na ganito kasi ako, ganyan. Right? Puro yung mga titingnan natin sa sarili natin is yung mga magaganda. But yung talaga mismo nakakakilala sa atin is yung asawa natin, yung family member natin. So sometimes, kailangan nga talaga natin pakinggan o examine, kung bakit gano'n na lang yung tingin nila sa amin. Bakit gano'n na lang yung tingin niya sa akin. So wala kang naririnig sa kanila na puro magaganda. Why is that? Kasi yun nga yung nakikita. Hindi yun necessarily opinion. Kung sila ay nagbibigay ng opinion nila. Opinion. Okay? Yung opinion, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Opinion. We're not talking about opinion. We're talking about yung observation. Okay? Observation. Pag tumingin tayo sa araw, anong na-observe natin? Mainit yung araw. Siguro may mga magbibigay ng opinion. Hindi. Mukhang mainit lang yan, pero hindi. It doesn't matter yung opinion. Okay? Yung observation is different. Nakikita mo base sa truth. Yung opinion, it can be, pwedeng madaya. Okay? So that's what we're saying. Ano ang observation ng asawa? Ano ang observation ng anak? Ano kaya? Kasi kung pinagpipray ninyo yung pamilya ninyo, pero yung reflection, what does my reflection show? Okay?
Ano ang nakikita nila sa siguro iba yung nakikita mo sa reflection mo. Kasi madaya nga tayong manghusga, di ba? Bias tayo. Okay? Meron na tayong idea patungkol sa atin. Okay? So, let's remove yung ating opinion patungkol sa sarili natin and let's see kung anong na-observe ng pamilya natin, ng tao sa paligid. Same thing sa may asawa, sa mga single. May mga single marriage na ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Only when you get into a relationship, malalaman mo kung ano ka talaga, isn't it? And what happens is that merong mga single na kapag may problema, they always see yung problema ng iba. Kesyo, malisyoso ka kasi. Things like this. Negative ka kasi. Right? But sometimes it can be true. Okay? Hindi naman natin dinideny na pwedeng mangyari yan. Pero in other cases, hindi. In other cases, totoo. Pero ayaw tanggapin ng tao yung katotohanan. And this is a big problem. Now, tingnan natin nakasulat dito sa Biblia. Today, we're just gonna read one verse. Just one verse, okay? But very powerful. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, "But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord." Look, tingnan niyo sa umpisa, okay? Lahat daw tayo, pag humarap tayo sa Panginoon, unveiled. Ibig sabihin, walang harang. Walang filter. Okay? Nakatingin daw tayo sa salamin. Pagdating sa Diyos is like this. Pagdating sa Diyos, hindi pwedeng itago kung ano yung nandun. Okay? Pag tayo humarap sa Diyos, humaharap tayo sa Kanya na walang veil. Hindi pwedeng may veil. And plus, para ka nakatingin sa salamin. Kung ano yun, yun yun. Tingnan nyo kung paano tayo humarap sa Diyos, okay? And this is something as well na kailangan nating i-remind yung sarili natin kasi this is exactly what yung pamilya natin, yung asawa, yung sino man sa paligid natin has to see. Makita nila kung sino ka. Makita nila yung katotohanan ng ikaw. Kung yung tao, Marge, nagkukunwari lang, for example, nagkukunwaring, let's say, maging mapagpasensya, makikita at makikita yan. Okay? Pagka sinabi nila, okay, natutunan ko sa love therapy maging mapangunawa. Okay. Pero nagkukunwari lang siya. Okay, susubukan ko. Okay? And then, you can try. 1 time, 2 times, 3 times, but you cannot resist after some time. Lalabas at lalabas yung katotohanan. Kasi, ano ka lang, nanggagaya ka lang. Okay? That's the reason why sinasabi natin na kailangan ng tao na matanggap yung Holy Spirit. Kasi kapag yung tao natanggap niya yung Holy Spirit, totoo yung pagbabago. Hindi niya kailangan magkunwaring mapagpasensya. Totoong mapagpasensya. Hindi niya kailangan magkunwaring nagpatawad. Totoo yung pagpapatawad. Kaya niya nga tatanggap yung Holy Spirit. Hindi niya matatanggap Holy Spirit kung hindi siya nagpatawad. So, ang tunay na pagbabago really, matatanggap ng tao when the Spirit of God ay nasa kanya. Yun yung una nilang dapat pansinin. Kapag ka nakatuon sila sa ganyan, then lahat ng pagbabago hindi sa pilitan. Hindi kunwari, but totoo. Yes, naturally, yung pagbabago, hindi mo ngayon pipilitin, right? So, yung, like for example, maybe kayo yung mga nandito yung, ganito yung cases nyo, right? Nung pumunta kayo sa Hong Kong, dito kayo really natutunan nyo kung ano yung totoong relasyon sa Diyos. And, now, dahil nga sa may pandemic, right? Ngayon, naharapin nyo yung katotohanan. Harapin nyo yung family nyo. Ano yung example na ibibigay nyo sa kanila. Yung ba is pagiging peke lang na, natutunan ko sa Diyos na gusto ko yun na kailangan ko maging mapagpasensya. So, nandun ka, pipilitin mo yung sarili mo, right? Pero, darating yung oras, at yung oras na yun is kapag hindi ka pa nababago sa kalooban mo, mag-explode ka. Kasi hindi yun, hindi yung pipilitin na, kailangan kong maging self-control o magkukulong ka dun sa kwarto mo, hindi ka lalabas, why that? Para hindi yun mag-explode. But imagine mo, 14 days ka, nandun ka sa kwarto mo. Imagine mo, why is that? Para lang, i-hold mo yung sarili mo.
Pero darating at darating na, you know, lalabas kung sino ka talaga. So, sabi ng Diyos na pag humarap tayo sa Diyos, you know, haharap tayo, sa salamin, kung sino talaga tayo. So, kayo na nandito, natutunan nyo kung paano talaga magkaroon ng relationship sa Diyos at uuwi kayo sa family, kung transform kayo from within. Totoong transformed ng Holy Spirit. So, yung Holy Spirit naturally magbibigay sa inyo ng pasensya, ng love. So, hindi yung pipilitin, kailangan ko mahalin yung asawa ko, kailangan ko mahalin yung mga anak ko. Hindi mo tinutulak yung sarili mo ng isang bagay na hindi natural. Ma'am, napakahirap nun. No. Para kang galit and then, pipilitan mong tumawa. It's very awkward. Why is that? Kasi wala pang pagbabago yun sa kalooban. Itong sinasabi niya na mirror, nakatapat ka sa mirror, yun yung mangyayari, natural sa'yo. Kasi pag nakatapat ka sa mirror, kung ano yun. Hindi mo pwedeng pikiin. May pimples ako dito and then ipipretend ko na wala yung pimples ko, wala yung pimples. Nakikita sa salamin. Yun. Kung yun. Kung maganda. Kung pangit. Ano magagawa? Yun. Right? So, kapag yung tao ay talagang nabago sa loob, kapag yung tao nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, doon siya talaga tunay na magbago. That's why, here, tinan niyo yung sabi na. So, let's read again. But we all, with unveiled face, so walang harang, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed, sabi niya, binabago raw tayo into the same image from glory to glory. Image nino yan? Image ng Diyos, image ni Jesus. Just as by the Spirit of the Lord. So, paano to nangyayari yung transformation? By the Spirit of God. Gusto mong maging katulad ni Jesus? There's only one way. Tumanggap ng Espiritu ni Jesus. Kapag nagkukunwari yung tao na katulad ni Jesus, may tawag pa nga yan sa Bible. What? Antichrist. Bakit? Kasi yun yung nanggagaya kay Jesus, pero hindi naman. Right? Kailangan natural yan. At ito magiging natural lang kapag tayo ay guided, sabi, just as by the Spirit of the Lord. Why do you think may 21-day fast tayo? 21-day fast because gusto nating matanggap yung tunay na pagbabago sa atin. That's why please, listen sa sinasabi natin, okay? Listen carefully. Wala pong point na subukan mong ayusin ang relationship, subukan mong ayusin ang marriage, kung wala pa sa iyo yung Spirit of the Lord. Kasi magre-reflect kung sino ka. Makikita yung reality and walang point. Hindi mababago yung relationship. May mga tao na we can see, Marge, sa church na, yung mga taong umaattend sa church, we can see that, sa mata nila, they are very sad. They are full of death, spirit of death. Mga taong pag tiningnan mo, ayaw, to be honest, ako at least, ayaw kong kausapin. Bakit? Kasi, sigurado ako, pag kinausap ko, ang sasabihin sa'yo problema. Every time nakakausapin ka, may problema. Pastor, may problema. Lalapit sa problema. Umpisa pa lang, kakabukas ng church, problema. Wala namang problema na pumunta rito, right? And to pray. At the end of the day, yun yung natin. Yun yung reason kaya tayo bukas, di ba? But what I'm saying is that, my goodness, may mga tao na, kung tayo na hindi nila palagi kasama, na papagod, imagine yung asawa. Kaya yung asawa lagi nandun, maalis. Alis na lang. Kasi ang hirap makasama ng ganyan. So, walang point na kung yung tao ay empty inside, Marge. Puno pa ng insecurity. Wala pa yung espiritu ng Diyos. There is no point na ipag-pray niya yung marriage niya. Unahin niya muna yung sarili niya. Same thing sa mga single. Yung single na pinagpipray yung love life niya pero hindi pa siya baptized ng Holy Spirit, I would even say foolish. Yeah. Foolish. Kasi, paano? Imposible yung ganun. Kasi sa mundo, yung mga binibigyan nila ng importansya is yung physical. And then yung physical, magbabago. Ngayon payat ka and then sooner or later tataba. Ngayon may buhok kasi, later mawawalan and then kung doon ka nakafocus. So maraming mga kababayan tayo dito, really especially nowadays, it's very difficult na makakita talaga yung natural na beauty.
especially yung mga celebrities, right? Very difficult nowadays. Ngayon mayroon ng mga peking lips. Why is that? Kasi akala nila pag ginawa nila yun, pretty na sila. Yeah. So kayo, tayo ng mga woman of God, we should not follow sa trending ng mundo. We should really follow sa image ng Diyos. At yung Diyos, hindi siya nakatingin kung ano yung itsura natin. Maganda ka ba o pangit ka ba? No, yung Diyos is nakatingin kung sino talaga tayo. So, kasi kung bibigyan natin ng importansya yung physical, na yung mundo yun yung tinitingnan, then we are really lost. So, kayo mga single, why not invest yung relasyon nyo muna sa Diyos? Kailangan munang matanggap yung Holy Spirit. Kung wala pa kayo, then really you need to seek Him. Kasi kapag meron na kayo, you may really magiging kompleto kayo. Hindi na kayo maghahabol sa boyfriend nyo. Hindi na kayo maghahabol dun sa excess ninyo. Naturally meron kayo nitong peace na. What a joy na, hindi ko na kailangan pala na maghanap kasi Diyos yung magbibigay ng men of God para sa inyo. And yung pagbabagong yan is only possible kapag natanggap talaga natin yung Espiritu Santo. Okay? Otherwise, makikita yung tunay na reflection natin. Sino makakita niyan? Yung pinakamalalapit. So, gusto mong malaman kung sino ka talaga. Gusto mong malaman. Okay. I'm not saying kailangan mong tanungin yung opinion ng mga kaibigan mo. No. Yung mga kaibigan natin, mga bias din yan, mga plastic yan eh. Lalo na kung may mga kaibigan ka ng mga sip-sip, uwi ka sa Philippines, for example, alam nila may pera ka pa sa lubong, diba? Sasabihin ka, hindi, ikaw yung pinakamabait na kilala ko. Right? Para ma-arbor yung damit mo, diba? So, hindi yun mga magagandang tanungin. Ang tanungin mo talaga, in reality, okay? Hindi mo kailangan tanungin, pansinin mo. Ano kaya ang let's say, anong image mo sa mata ng family mo, sa mata ng pinakamalalapit sa'yo? Kasi, let me tell you something. Kapag ka ikaw ay totoong blessing, totoong, right? Liwanag, ilaw, what happens? Even if yung pamilya mo ayaw sa church, ayaw sa kahit ano, ayaw ng tithe, ayaw ng campaign, ayaw, hindi nila madideny, iba ka. Sasabihin nila, ayoko sa church na yan, ayoko dito, pero etong asawa ko iba to, nag-iba, something happened. Yun hindi madideny. And how many testimonies we have ng mga tao, yung asawa nagsimulang pumunta sa church, kahit noon ayaw nila, Marge. Sila yung against, pinapersecute sila. Yan, simbahan mo, pinapayaman mo lang. Siguro kabit ka nung pastor. Pinanganak akong right? Pinanganak akong Katoliko, lumaki ko, mamamatay akong gano'n. Pero now, nasan sila? Sa church. Baptized sa water. Sa pilitan, na. Yung iba pa nga, hindi alam. Right? What an amazing testimony. Hindi alam na yung asawa nila pumunta suddenly sa church and then nakita na lang nila yung picture na baptized na. Paanong nangyari yun? Kasi nakita yung reflection. Hindi sa pilitan na pinakita na nagbago na ako. Tingnan mo ako, nakikita mo, nagbago ako? No. Yung reflection. So please people, let the Holy Spirit speak to you. Meron pa tayo nitong campaign na to. And meron tayo nung ating fast of Daniel. Kung gusto ninyo, pwede kayong sumali, pwede kayong magsimula. It's up to you. Alright? You can do this according to your own faith. Okay? And before we finish, Marge, we want to announce uli to everyone yung patungkol sa ating marriage celebration na mangyayari sa 12 ng May. So, yeah. I'm gonna start talking sa mga tao, interviewing yung mga gusto. Kaninang umaga may lumapit na sa akin eh. Sabi ko, nope, not yet. Hindi pa handa yung listahan, so wag muna. But once na ready, I'm gonna start talking sa mga tao. Okay? But think about this. Kayo na nandito sa Hong Kong, gusto nyo makatanggap ng blessing sa altar. I'm gonna explain more sa mga darating na araw. Okay? It's gonna be a blessing. Okay? For sure. Aligado. My friends, may the Lord bless you all abundantly and magkita tayo ulit next time. Bye-bye.